Okay, this is my performance task in effective communication. But first, I am John Chris Causon and I am Virginia Gagan. I am the host, and this is our special guest. Today, we talk about our future, our family, and our friends. Ano nga ba ang may tutulong natin sa isa't isa? Kunwari, ang ating mga kaibigan. Kung ang mga kaibigan natin, may tutulong ba sila tungkol sa atin? Yung may tutulong natin sa halimbawa, sa pag-aaral natin. Kung ano yung pwedeng maitulong nila sa atin tungkol doon. Sa tingin mo, meron bang mga kaibigan na makakatulong sa'yo, mga kapwa mo kaibigan, kaklase man o kung ano yan na pwedeng makatulong sa'yo sa pag-aaral natin o kaya sa mga bagay na dapat natin gawin sa araw-araw kung may problema man? Siguro kung meron yung sa boyfriend natin, yung sa kaibigan kasi parang sinasamahan ka rin sa bawat pagdating sa eskwelahan, sila yung kasama mo sa tuwaan, mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Yung sa boyfriend naman kasi sa inspiration. Yung hindi naman siya nakaka-apekto sa pag-aaral. Kasi yun yung mga sinasabi ng iba, gano'n. Kaya na-apektuhan yung pag-aaral. Kumbaga parang yung boyfriend na sinasabi mo, yung mga kaibigan na ganyan, sila din yung nagiging motivation mo sa araw-araw na pagpasok, yung mga gawain, ganun ba? Eh yung sa pamilya mo naman, ano na may masasabi mo sa kanila na maaaring itutulong nila sa iyo sa pang-araw-araw na usapan? Sa pamilya, parang sila yung nagpapagaan ng pakiramdam ko sa bawat pagod na nararamdaman ko. Kasi pagdating sa school, tatanungin nila ako kung okay lang ba ako, gano'n. Tapos yung sa, sila yung kakampi ko pag mga down na sa sarili ko, parang, parang natutulungan ka nila naman. Okay, sige. Sa tingin mo ba yung pamilya mo, ibibigay ba yung sapat na pagmamahal nila sa'yo, yung mga dapat nilang itulong sa'yo, diba? Kagaya nga ng sabi mo. Sinasabi mo yung mga problema sa kanila, kagaya nga ng pagod ka nga, ganyan. Yung mga problema na yun, na napapababa nila yun. Sa tingin ko, kasi parang suportado sila sa lahat ng ginagawa ko. Yung kunwari, okay lang yan yung pasado pa rin yung grades mo, pero hindi nila inaano na, parang kasi sa iba kasi magulang, di ba, parang inaano yung sariling anak na, yung ganito, ganyan yung grades, about sa grades, ganon. Nakakatulong sa akin kasi parang sila na rin yung nagiging lakas ko tuwing sinasabi nila sa akin yan. Kahit naman may boyfriend ka, hindi ka naman nila pinagbabawalan. Nung una kasi, nalaman nila, galit sila kasi hindi ko sinabi na kami. Tapos nung nasa huli na, naging okay naman na kasi okay naman yung lalaki. Matino siya. Mabuti. Yung relation ng lalaki mo o yung boyfriend mo sa magulang mo, okay naman ba? Alabang nangyayari kung ano-ano, parang hindi sila nag-overthink sa mga nangyayari? Okay naman kasi yung, kilala nila yung lalaki kasi tuwing pupunta siya dun sa amin, yung parang nakikipag-communicate siya sa mga family ko. Yung family ng lalaki, like mo naman ba siya yung mga simple things na nagagawa nyo? Alam din ba ng pamilya niya? Alam din ng pamilya mo? Yes po, kasi minsan nagpupunta ako ron sa kanila na yung parang pinagkahandaan nila ako ng pagkain, gano'n. Yun yung gusto ko sa kanila, tapos sinasabi sa akin ng boyfriend ko na favorite ako ng pamilya niya. Yung mga balak niyo naman about future, sa tingin mo, about future, let's say about 10 years ago, sa tingin mo, magkasama pa rin ba kayo at natutustusan pa rin ba ng magulang nyo yung mga nangyayari sa inyo? Kasi sabi nyo, pares kayo. Gusto naman kayo ng pamilya niya at pamilya nyo, yung isa't isa, sa tingin mo ba hanggang pagtagal, tutulungan pa rin ba nila kayo? Sa tingin ko, depende yan sa sitwasyon kasi wait lang, nawala sa isip. Nakadepende sa sitwasyon. Kasi kami yung, di ba sabi nga nila, yung tayong gumagawa ng tadhana natin para makarating sa inaano natin, na pinapangako natin na tayo hanggang dulo.
Tapos yung sa pagiging, ano siguro, yung sinusuportan ko ng pamilya ko na yun. Siguro oo kasi ngayon naman supportan na sila simula nung nagsasabi na okay mama, naging open ako about sa relationship namin. Ganun. Tama naman na natutulungan ka ng parents mo kasi nga parents mo sila, and parents din naman niya is comfortable naman siya sa'yo dahil magkasama nga kayo at sinabi niyo yung isa't isa yung mga gusto niyong sabihin. Eh paano naman sabihin na nating one time pag may hindi nangyaring maganda, pero anong maiambag ng parents niyo sa usapan niyo? Sasabihin niyo ba o hindi? Yung sasabihin ko namin sa parents Na may problema kayo, kunwari mabigat na problema o malaki. ambag. Hmm. Siguro meron kasi, syempre napapagsabihan din kami kung ano yung tama at mali, yung gawin niyo yung tama na makakabuti sa relationship ninyong dalawa. Sa bagay, tama nga na may ganun na pwede niyo sabihin. Pero depende na lang yun. Kung simpleng bagay, kailangan pa bang sabihin o hindi na. Siguro hindi na kasi kung kaya naman namin ayusin dalawa eh. Hindi na pwede, hindi na kailangan sabihin na ganito sa magulang ko. Kasi parang ano naman eh, pag sinabi mo sa magulang ko, parang makakaano ka rin sa kanila, parang iisipin nila na ay ganito, nagkagalaw pala yung ano. Eh, yung feelings nyo parehas. Na-express nyo ba yung feelings nyo? Like, about sa academics, total, kasama naman na sa isang paaralan, ano nyo na ipapakita yung tamang pagbabalance ng relationship nyo sa academics. Balance. Paano ang pagbabalance, kumbaga, kunwari, kung academic na, tapos kung usapang relationship o about sa mga bagay-bagay na gusto yung pag-usapan, para magkahiwalay sila. Academic, tapos kung sa usapan yung dalawa, relationship niyo. Siguro pag nasa school lang talagang pinag-uusapan namin about sa mga sa school, yung sa subject, sa mga quiz, sa mga dapat reviewin na ano talaga, yung hindi namin ino-open yung relationship namin pagdating sa school kasi parang ano na yan eh, pag kasi ino-open na namin yan, parang hindi na kami makapag-focus sa ano talaga, sa inaano namin na pinag-aaralan namin. Mahirap kasi mag-focus pag ino-open yung relationship mo sa school eh. Kaya pwede yan sa labas, yung relationship na yan. Yung pagdating sa school, yung ano, yung pag-aaral mo na yung dapat yung intindihin. Kumbaga, parang pinapakita nyo na dapat unahin kung ano yung dapat unahin. Kasi may time naman dyan sa relationships na yan, and hindi naman kasi pwedeng palaging relationship ang usapan pag magkasama ngayon. Eh kung sa future nyo, halimbawa, kagaya nga ng sabi ko kanina, kunwari may hindi nangyaring maganda sa inyo, and nahiwalay na kayo sa mga parents nyo. Sa tingin nyo ba yung nangyari nung bata pa kayo, maiambag nyo? I mean, yung mga natutunan nyo ng bata pa kayo, habang nag-aaral kayo, maiambag nyo doon sa future nyo. May ipapakita nyo ba yung mga natutunan nyo? Hindi. Siguro, oo, kasi di ba ngayon, bata pa tayo. Siguro ngayon, bata pa tayo, hindi pa natin alam na yung mga bagay na kung ano yung mararating natin sa buhay. Tama naman. Tapos, ano, siguro, makatulong siya sa akin kasi, paano ba itatama mo yung mali mo sa may mga nagagawa siyang mali. Para pagdating ng panahon, hindi mo na siya magagawa sa pagtanda. Eto, my last question for you. Yung pag-aaral niyo ba ngayon habang may sa pamilya niyo, di ba nga magkasundo yung pamilya niya, and ikaw, kasi kayo ng dalawa parang pinagtagpo nga kayo habang baba pa yung edad niyo. Sa pagsasama niyo ngayon, sa tingin niyo yung pamilya niyo at pamilya niya, magkaayos kaya pagdating ng takdang araw na pagsasama niyo. Kumbaga, di ba nga nagsama nga kayo ngayon. Tapos magkasama pa rin kayo in the future. Sa tingin mo ba yung pamilya mo at pamilya niya magkaayos pa rin? Siguro para sa akin, oo, kasi ngayon pa lang nakikita mo na magkasundo sila, okay sila ng family ko, ng family niya. Parang supporting na rin pagdating sa amin. Wala naman dapat ikaano sa amin kasi wala naman siguro
alitan sa bawat pamilya namin dalawa. Saka okay, good siya para sa amin dalawa. Sige nga Rod, eto na nga Rod, ang tatapusin ko na yung usapan namin ngayon and ulitin namin. Ako nga pala si Jan Cascauson and this our guest. I am Billy Shane Nagyagan. And this is my performance task in effective communication. I hope you like guys. Thank you.